Kumustahan ang bayan? Harapan ng katwiran. Bayong kapatid sa naguguluhan. Palarong panalo ang magkakaibigan. Pasasalamat sa kabayanihan. Narito sina Kuya Alan, Ate Pia, at Tito Boy. Ito ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Happy New Year! Welcome to Cayetano in Action with DA. Ako po si Boy Abunda. God bless you everyone. Happy New Year. 352 days na lang, Pasko na. Ang inyong kakampi sa batas ngayon, 2024. Ipaglalaban natin ang totoo at ang patas. A very blessed Happy New Year to everyone. Sana talaga maging isang exciting and fulfilling itong 2024 for all. Ako po ang inyong Ate Pia, kampiyon ng kababaihan at kabataan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan 2024! Kuya Boy, starting the year with gratitude in our heart. Diba? First sa Panginoon, pangalawa po sa inyong lahat, sa GMA7, sa lahat po nanonood, lahat po ng donors, nag-donate, lahat po ng nag-advertise, lahat kayo na nasa likod ng camera, no? Let's start the year right by having gratitude in our heart. Maraming salamat sa inyo. Ganda doon. Thank you, Kuya Boy. Thank you, Kuya Alan, Ate Pia. Lalo na po sa ating mga sponsors, exciting po because this is the beginning of another year of sponsorship. Well, I think I like what both of you said, na binati nyo nga yung mga people who make this show possible. Siyempre, ang lagi nilang nakikita is tayong tatlo and the married team over there. But I do want to express my gratitude for everyone who makes this show possible, the people behind the scene, and then our sponsors who are not even in the scene, but somehow have contributed for this show to be here for a year. And looking forward na tayong lahat. Time flies so fast. Sa panahon, maraming salamat po sa inyong attention, ika nga. Sa inyong pagbigay sa amin ng attention. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin tuwing linggo ng hating gabi. Ngayong 11 o'clock na tayo, GMA7, maraming salamat. Kuya Boy, dun sa face-to-face, away pamilya, no? At isang bakuran lang. Pero this is the thing about it. Nung ni-research pa lang namin, nagmamahalan talaga sila. Nagmamahalan pero hindi talaga magkaintindihan. Once and for all, maging nanay naman sana. Maging patas naman sana. Apat kami. Bakit ako lang yung kakaiba yung turing? Sabi ko, huwag kang ganyan. Nandito pa ako. Lalaban ako na sa inyo. Hindi ko kayo iwanan. Hanggang ngayon, Kuya Boy, ako pa rin mag-isa. Hindi ako nag-asawa. Nandiyan pa rin ako sa kanila. Sa payong kapatid naman, it's about the longing of a heart of a child towards his mother. Yung nanay ko naman po, ang nagpunta pong Germany. Nagkita po kami nung 2021. Pero parang baliwala sa kanya eh. Pinapahalagaan niya yung pamilya nung kinakasama niya ngayon. Yung mga apo niya, baliwala sa kanya. Wala sa kanyang halaga. May isang kaibigan tayong pasasalamatan. Natunay naman ho na napakaganda ng kanyang mga adhikain. At hindi lamang yon, kasi espesyal ang ating audience. Abay maglalaro tayo ng Alan P.A.P. At ang ating production staff po ang maglalaro ngayong araw na ito. Our very little way of saying thank you for all that you do for the program. Dahil kami nasa front line kami, pero nagagawa lamang ho natin ang ating nagagawa dahil sa inyo. Maraming salamat. So, Kuya Boy, like any episode that we've had,
it's really about people's emotions, yung pakikitungo nila sa mga tao, di ba? I'd like to propose something new for the start of the year. It is important that comfortable tayo to talk about difficult topics, especially with people we live with. We must love, you know, and love and honor family, relatives of your family, the people you choose to love, yung kamag-anak din nila, and our work people in the workplace. We must decide and have the strength to have those difficult conversations. Kasi kung hindi nyo pag-uusapan mag-asawa, magnanay, ang mga boundaries din nyo, hindi pala klaro, lumaki na lumaki. So that is my, you can call it a New Year's wish, you can call it my dalangin, ang aking panalangin, na we have those difficult conversations. And I think through our show, we can get that started. So sa CIA with DA, we're not only wishing for a Happy New Year. We will work together so that everyone will have a Happy Better New Year. year. Yeah, better year. Anong dasal mo sa Diyos pagdating sa relasyon mo sa nanay? Lagi ko naman sinasabi sa kanya na once and for all, maging nanay naman sana siya. Maging patas naman sana siya. Kasi, apat kami. Huwag naman yung bakit ako lang yung kakaiba yung turing. Nung nagwalay po sila ng tatay ko, niya na lang akong iniwan sa bahay. Sila lahat umalis. Wala akong kasama. Pilitan ako huminto sa pag-aaral kasi hindi ko din alam kung paano ako magsisimula. Noong time na yun, sabi ng tatay ko, sumama na ako sa kanya. Siyempre, naawa ako kasi nakikita ko yung mga kapatid ko at mababayaan lang din siya. Kaya, pinili ko siyang samahan. Naghirap kami. Kahit hindi buo sa loob ko yung pinipilit niya ako magtrabaho para makakain kami araw-araw. Tinanggap ko na lang sa sarili ko kasi naawa ako sa kapatid kong maliit. Ilang taong ka nun? 15 po. Gusto ko mag-aral. Hindi na lang ako makatanggi kasi siyempre, mahal ko yung nanay ko, mahal ko rin yung kapatid ko. Nung nagka-salitaan na kami nung 2021, tinatanggap ko naman lahat ng mga masasakit na salita. Nanay ko yun eh. Hindi ko naman hinahangad yung lupa niya eh. Hindi ko alam kung anong nangyari kasi nung after nung nag-pandemic, nakaipon kami ng pera nun. Nagtrabaho kami sa warehouse sa Valenzuela. Noong time na yun, yung warehouse na tinitirhan po namin nun, kinuha na. So, sabi nung may-ari, hindi na kayo pwedeng tumara mag-anak dito. Sabi ko, no choice, uuwi na kami. Noong time na po na yun, nasa probinsya siya. Hinanap ko siya kasi gusto ko yung magbigay galang sa kanya na mababalik ako dito, yung bahay ko na nasira, ipapagawa ko. Pero purpose ko rin sana nung hinanap ko siya nun. Gusto ko yung isang buong bahay na ipapagawa na. Kasi, syempre, magulang ko din yun eh. Kaso hindi ko na siya nahanap. Hindi ko alam na contact niya yung panganay kong anak. Mag-text sa akin. Na nagkausap sila. Galit na galit siya. Kung ano-ano pinagsasabi niya sa akin. Sabi niya, gahaman ako, mga ngamkam ako. Kung ano yung pwesto ko talaga, binigay niya, yun ang dapat ipapagawa ko. Yung pwesto na sinasabi mo ay yung bahay na tinitirhan nyo kasamang yung mga anak bago kayo pumunta ng Valenzuela sa warehouse. So hindi mo ginalaw yung bahay ng nanay, ang iyong ginalaw lamang ay yung dati mong tinitirhan. Okay. Nagkaroon lang po ng issue nun kasi sobrang liit po, sabi ko. Pagpasok mo kasi, hihiga ka na lang. Doon na lahat. Ito yung anak ko. Paano naman kami magkakasya doon? Hindi ganon. Sabi ko, sige, papatatlong palapag ko na lang. Pipilit ko na lang pagkasyahin. Wala naman po talaga akong kabalak-balak na kunin yung kapiraso na CR. In-advise lang sa akin ng gumagawa. Kung magtatatlong palapag ka, hindi kakayanin ng lumang poste mo. At lalaki din gastos kapag gagawa pa kami ng bago, sisirain gagawa ng bago. Eh wala naman po kung ganun kalaking pera. Sapat lang. Sabi ko, kuya, ano kayang pinaka-the best na pwedeng maging option? Sabi niya, ito, kainin mo na lang itong maliit na CR. Sinabi ko dun sa ayoko naman talaga siyang kainin, kaya lang wala akong choice. Hindi na kita mahintay. Walang tutuluyan yung mga anak. Okay. Sa madaling salita na ipagawa. Oo, naipagawa ko po. Tapos yun na, sinabihan niya ako na,
Wala kang kang paalam. karapatan dyan, Ang ganyan-ganyan, katotohanan lumayas ka talaga dyan, ilalabas ano ko. yan, sa kapatid mo yan. Wala Sabi ko, akong ma, sinabing ganyan. pag-usapan na lang natin, wag na nating pagtalunan, sabi ko sa kanya. Kasi nandito na to eh. Sabi ko, ganito na lang, kung sakali magkakapera ulit ako, tutulong ako sa pagpapagawa nung bakante doon na nasira din. Sira na talaga kasi po talaga lahat. Anong sabi ng nanay? Sabi niya, hindi. Sabi ng kapatid mong bunso, bayaran mo daw ng 30,000 yung kapiranggot na CR na yun. Sabi ko, 30,000. Kung makikita mo yung sinakop ko, halos isang poste lang ka ako ng bahay yung laki. Bakit saan ako kukuha ng 30,000? Kung gusto mo, gagawin ko ng paraan. 10,000, yun lang yung kaya ko. Galit na galit siya, hindi daw pwede ganun. Lumayas daw ako doon, ganun-ganun. Hindi hinayaan ko siyang dumating. Nung dumating siya doon, naging okay kami kasi kinausap ko siya, pinaliwanag ko yung sitwasyon. Sabi ko, ma, kahit wag na sa akin, sa mga apo mo na lang. Tapos, nung umuwi siya, doon na kami personal na At nag-usap. naunawaan niya at naging Oo. okay kayo. Oo. So, sinungaling okay ka. naman pala kayo nung umuwi ng nanay galing Negros. Bakit mo ngayon inireklamo ang sarili mong ina? Yun nga po, Tito Boy, okay kami noon eh. Hindi ko maintindihan, bakit bigla, ano nag-trigger sa kanya, ba't bigla siya naging ganun? Galit na galit siya sa akin na hindi ko maintindihan Anong galit kung saan na galit? nanggagaling yung matinding galit Sinong niya. hindi magagalit Na pinapoint ng out niya, kausapin, ginahaman ayaw mo ko daw harapin. yung lupa niya. Magdahilan ka, masama Ginangkam ko pakiramdam daw. mo. Sabi ko, nag-usap naman na tayo. Ma, hindi. Wala pa, akong pinag-usapan. ganun. Marami siyang demands na hindi ko kaya, Tito Boy, ibigay. Hindi ako nagdidemand sa iyo. Dumating pa nga siya sa point na pinabarangay Unti-untiin mo niya na ako, lang kung di mo pinapuntahan niya kaya. ako sa barangay sa Nandito bahay. Noong sa time na yun, hindi talaga ako cellphone ang makaka-attend lahat. kasi bagong opera ako noon. Kasi pinapalabas niya pala sa barangay, illegal daw po yung pagkakatayo ng bahay na yun. Pinaliwanag ko, sabi ko, kumuha po ako ng permit sa barangay mismo. Binigay ko yung petsa. Tinanong siya, nanay, kailan ka pa dito? May sabi niya, mahigit 6 na buwan na. Sabi niyang barangay, mahigit 6 na buwan na, ba't ngayon ka na nagreklamo? Dapat nung ongoing pa lang to, nagreklamo ka na. Ibig sabihin, may pagsang-ayon mo kasi naitayo to eh. Anong sabi ng nanay? Galit na galit po siya. Galit na galit siya kasi gusto niya mangyari. Ang gustong gawin niya sa barangay, magkaroon siya ng kasulatan na naka-ready. Pirmahan ko lahat ng demands niya. Magbayad Anong ako ng demands ko? 30,000, Ilabas mo sa paggawa kayo barangay. ganito. Ganun, ang dami niyang Ilabas gustong mo. Nung time na yun, yung mga anak ko naman, hindi naman sila lumalaban o ano kasi lola nila yun eh. Sabi ko, hayaan nyo na lang kung May ingay daw. Late daw dumating ng bahay. curfew kasi siyang binigay alas 10 ng gabi. So yung mga anak ko sumusunod naman. Pero Jean, wala ka doon, di ba? Nasa Pampanga ka. Oo. Ang nakatira lang doon ang mga bata. Oo. Pero may constant communication po kami ng mga anak ko. Sabi ng anak ko, Mama, bakit ganun si nanay? Sabi ko, bakit? Pinagawa niya ng gate tapos di kami binibigyan ng susi. Ngayon sabi ng anak ko, ihingi na lang kami ng spare key para hindi na po kami nakaabala. Kung ano-ano na kagad sinabi niya sa anak ko. Wala daw karapatan yung mga anak ko na magkaroon ng susi kasi pamamahay niya raw yun. Siya daw ang magkukontrol kung sino yung labas-pasok at kung anong oras na gustong papasukin. Paano nagtapos ito? Yun, nagkasundo sila ng susi. Nagbigayan sila, binigyan sila ng duplicate. Ito na naman, ilaw tubig. Doon na po yung pinakamatindi. Talagang ang dami niya ng ginamay. Nandun na rin sa point, tumawag na Hindi po mo ako ng nakikita, saklolo wala sa ka, pulis. hindi ka nagpipirmit na sa Talagang bahay mo. kinuha na siya ng pulis sa bahay. Ganun yun. Kasi nga, Pinadampot niya rin ako sa bigla kami pulis. pinatulang ilaw tubig yung mga anak ko. May nangyari ba nung tumawag ng pulis? Opo, Naayos ba ito? kumalma siya kasi pinaliwanag sa kanya yung karapatan ng mga anak ko. So naayos yon. Oo. Ang nilalaban niya kasi nun, bawal daw kamitan ng kuryente nagagapang o dadaan daw po sa property niya. Sabi naman ng mga barangay, saan po dadaan? Yung kawad, lilipad. Sabi hindi, maraming paraan para magkailaw sila, magpa-solar sila. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang buhay. Ngayon, nagkaroon ng kuryente ilang mga anak ko dahil sa mga concerned citizen dun sa amin na tumulong. Kahit yung tatay ko, kinausap, sabi ko, pahihingi na lang ako ng kasulatan na binibigyan mo ako ng karapatan na tumira doon. Kaso lang yung mga anak ko, ayaw na rin. Kasi sabi niya rin sa barangay, papaalisin niya kami, babayaran niya daw yung pinagpagawa ng bahay. Wala akong Sabi ko, sinabing "Sige, kung babayaran. Doon siya magiging masaya, doon siya magkakaroon ng peace of mind na mawala kami. Okay na rin sa akin yung Tito Boy. Kasi Bali, ang gusto mo mangyari ngayon ay bayaran niya na lang yung pagkakatay Wala para akong naman karapatan magkaroon ng magbayad niyan. Bahay ko yan. matitirahan yung mga anak ko. Lalayo na lang kami. Bahay Hindi ko na yan. kami makikisama sa kanya. sure mahal mo ang nanay mo. Siyempre naman po, kahit minsan hindi ko pinagsalita, hindi maganda yun. Kahit anong sama ng loob. Kaya nga sabi ko sa kanya ni minsan, sa lahat ng anak mo, hindi kita minuha. Bigyan mo ako ng isang dahilan kung ano yung napakasamang bagay na ginawa ko sa'yo. Isa lang yung sinabi niya, nag-asawa daw ako nang hindi niya gusto. Mabigat na kasalanan ba yun, Tito Boy, para gawin niya sa akin yun? Mamaya, kausapin natin si Kuya Alan at Pia at ang nanay Ofelia. Sana'y maayos ang kalabasan.
Nanay Ofelia, narinig niyo po yung salaysay ng iyong anak na si Jean. Ano po ang inyong reaksyon? Marami pong kasinungalingan at gagawang kwento. Yung pagpalagay ko man po ng gate, hindi po para sa pansarili ko lang yun. Sa kabuunan po yun ang sakop ng aking pamamahay. Kasi yung mga anak nila, hindi nila inuwian, monthly, nagpapadala lang siya. Pero personal nilang pagpunta, wala. Kaya ako naman napadpad dito, nabalik dahil yun nga pakiusap niya, ang magtitingin sa mga anak niya dahil magpapa-schedule na siya ng operasyon. Kaya sabi niya, hintayin kita ma, pag nakauwi ka na, saka na ako mag-decide sa doktor ko na i-operate na ako. Hindi nandyan na ako, hindi ko na muna siya inano ng problema. Pag dating ko dito sa bahay ko, nagulat ako sa itsura ng bahay ko. Bakit ganito? Disaster talaga. Bata pa lamang daw po siya ay isang beses, kahit ayaw niya, pinilit niyo raw po siya magtrabaho. Ang pakiramdam daw niya, hindi siya mahal, si kuya lang at ang bunso. Hindi ganun. Lahat sila mahal ko. At sa 4 sila mag-anak ko, siya lang ang special kong pina-enroll sa private school. Siya lang nakatikim ng ganung buhay. Nangyari lang yan nung time na nag-asawa siya ng iba ang ugali niya. Wala akong nasabi kundi, tulungan mo na lang ako maayos. Unti-unti ang nasira mo. Hindi ko naman sa pino-force. Unti-unti lang, anak. Kung may trabaho ka, unti-unti mo lang. Ibalik mo na yung pisto ng kapatid mo. Para walang gulo. Kung ano nang nasako mo na padira mo, sige, wag na yun. Yung CR niya, ibalik mo lang. Pagawan mo lang. Tapos yung sa taas na nasira mo. Kasi doon nakatira si bunso mo sa taas. Sa baba mo naman si kuya mo. Kaya ano mo na, sagot niya sa akin, hindi ako mapira. Hindi ako mayaman. Hindi tabo-tabong pira ko para i-demand mo ko ng ganyan. Hindi ako nagdi-demand sa kanya ng malaking bagay. Hindi ko ano lang nakuha niya, ano nasira niya. Unti-unti niya magawa. Sakit sa loob ko, binabalik nila sa akin. Pinalaki ko sila ng tama. Hanggang sa pag-asawa niya, tinanggap ko siya. Bakit ganito ang ginawa niya sa akin? Ako, klaseng ina, wala ko hinangad na mapasama sila. Kung may kakayahan lang ako, hindi ko gusto nakikita, naghihirap ang buhay nila. Naghiwalay kami ng ama niyan, hindi nag-support sa kanila. Nag-struggle ako, naging katulong. Nagpamilya siya, ako pa rin nag-support, nag-atas niya. Kasi yung lalaki pinili niya, wala rin kwenta. Isip ko, kailangan ko ma-feed ang lahat ng anak ko kahit di pamilyado sila. Kasi nakikita ko, hindi rin kaya. Maya-maya lamang po ay makakasama natin si Ate Pia, Kuya Alan. Kami nagbabalik po dito sa Kaitan in Action with PA. Case to face pa rin po. Narito po ang nagrereklamo si Jean. At narito naman po ang kanyang ina, ang nirereklamo, si Nanay Ofelia. Jean, Nanay Ofelia, unang welcome at napakahirap po pag personal at pamilya yung problema na sa publiko pag-usapan. So with your permission, pag-usapan natin ang inyong problema. Parang nung ni-interview kayo, nakita ko talagang umaagos ang luha nyo eh. One part is pag sinasabi niyong mahal niyo yung isa't isa. And then one part is yung hurt na ba't ganyan turing mo sa akin? Allow me lang no, to start by asking that question. Jean, mahal mo ba mami mo? Siyempre nanay ko po yan. Kung wala yung nanay ko, wala ako ngayon. Ikaw naman nanay, despite yung hindi niyo pagkanawaan, mahal niyo naman talaga anak. Mahal ko sila kasi iniwan kami ng ama nila. Hindi ko sila iniwan. Bakit mo nararamdaman, Nay, na mas mabuti ng sa iba na lang muna tumira sila, Jean? Ayoko na. Marami na akong dinana sa kanila. Gusto ko ng kapayapaan. Ikaw naman, Jean, may nasabi ka rin ganun kanina eh, di ba? Na parang kung meron lang, kung may pera, lilipat ka na. Kung ako po talaga, yung history talaga niyan, ayoko. Yung second husband ko lang yung nagpilit kasi may anak ako noon na may sakit na liver cirrhosis. May bahay kami talagang sarili, bigay ng biyanan ko noon. Nabenta ng biyanan ko yung buong bahay na yun dahil may sakit ang anak ko. Gusto ng biyanan kong tulungan kami, ma-opera yung anak ko. Pero yung asawa ko nag-insist na mas mainam dun kasi pa nagtatrabaho ako, in case of emergency, may pamilya kang tatakbuhan.
Ang problema sa isang compound, pati gate nyo isa. Opo. We're products kasi of our upbringing, di ba? And yung culture natin. So kung susundin natin yung kultura, pag tayo nakitira sa compound, sa bahay ng nakakatanda sa atin, it's their house, their rules. But I just wanted the public to know that may culture, may batas. And pagka-culture ka lang, kampi mo yung batas pag nakitira ka. Pero once na may kinonstruct ka na dyan, may inayos ka, may ginastos ka na, may pumapasok na batas dyan, so nagiging complicated. Wala po siyang paalam. Dahil ang usapan namin ng tinanggap po siya, temporary lang sila. It means to say, wala siyang right mag-move na mga bagay na akin yun. Given those facts, Attorney, Kumpanyera, Ate Pia, In law, ang tawag namin dyan, builder in good faith or builder in bad faith. Nagpaalam ka ng maayos, pinayagan ka, builder ka in good faith. Ang builder in bad faith, alam mo namang hindi mo lupa yan. Hindi ka naman nagpaalam, o di kaya nagpaalam ka, hindi ka pinayagan. Eh, wala yung may-ari, nagtayo ka, tapos pagdating, saka kayo mag-aaway. Bad faith. klaruhin lang natin, ate, anong year kang nakiusap bumalik kay nanay sa lupa? Ang unang pagtira ko is 2013-2014, pumayag siya. Hindi ko giniba yun. Siya mismo ang nagbigay sa akin ng ito ang part na pwede mong tayuan. Sabi kasi Bahay po walang kasi yun, buo, sa loob, bakante. Nagbigay ako ng 10. So, nasa loob ng bahay. Yes po. May me, nakatayo, Senator. tapos pwedeng ayusin. Bali, dinivide ko na lang po na gusto niya kahit maliit. Sabi ko, pwede na to yun, sa'yo. pareho naman kayo. So, pwedeng i-divide. Sila po ang nagbakod nun, hindi po ako. Since binakuran, kailan mo in-improve? Meron po kaming parang agreement nun na sabi niya, anak, kung titira ka dyan, nasa harap si ate mo, wala akong tutuluyan. Kung pwede mo sanang lagyan kahit taas, parang second floor po para doon siya. Sabi ko sa kanya, may matuluyan ka. Ito lang yung kaya ko, kahoy lang. Pumayag ka nun, Nay, hindi. Kasi ang gusto niya mangyari, mag-offer ng pera. Sabi ko, improve mo na lang ng konti yan. Wala ko sinabi na ipabato niya yon na 3-story pinagawa niya. Iklaro natin, yung bato na sinasabi ni nanay, ito na yung pinaka-recent. Opo, 2022. Kasi nung COVID naman, naiwanan yung buong property. Opo. Si nanay ay umuwi sa Negros, kayo naman ay nasa... Na lockdown sa Valenzuela. Bago siya umuwi ng province, nandun pa kami. Nagpaalam pa siya sa akin, iniwan niya yung apo niya. Binigyan niya akong 200 pesos at 5 kilong bigas. Sabi niya, huwag kang mag-alala, magpapadala ko sa'yo. Ikaw muna mag-alaga sa pamangkin mo na anak ng kapatid ko. After noon po, wala nang sustentong dumating, ako nang tumaguyod. That was wala pang lockdown. Ngayon, nakapagtrabaho kami sa Valenzuela po. Inabutan kami ng lockdown. Nawalan ng tao totally ang buong bahay. Yung bato na pinagawa mo, ito na yung huli. Yun pa din po yung pwestong yun. Ang nagbago lang po na sinasabi niyang kinamkam ko o ginahaman ko, kapirasong lugar, ganito po siguro kalaki, sir. At may reason po kasi yun, sir, na bakit kinailangan kong gawin yun, na pinaliwanag ko sa kanya ng maayos. Kinuha niya yung CR ng kapatid niyang bunso. Na na-divide na yon, kinamkam niya yung CR ng bunso ko, na yun ang gumastos. Aminado siya doon, Nay. Sabi niya, wala siyang choice, kaya pinaliwanag niya sa'yo. Yes po. So, ang gusto niyo ngayon, humiwalay na lang sila. Oo. So, kung siya gusto niya humanap na kayo ng matitiran niyo na sa inyo, ano naman ang gusto mo? Ang gusto ko lang talaga, kuya, is yung mabigyan lang naman ng justice yung ginastos ko kasi yung perang ginastos dun, para po yun sa mga anak ko, hindi po para sa sarili ko. Ano yung ginastos mo Yung pong specifically? pagpapatayin ng 3 palapag na bahay lang. More or less, magkano nagastos mo? Sa Pacquiao po kasi 45,000, tapos yung materyales halos umabot ng kulang-kulang 200,000 po yun. Ang gusto ko na lang po, mabayaran na lang yung bahay para sa mga anak ko. I will explain the legal side. Ang sinasabi mo, yung pagpapatayo, may permiso si nanay. Pero aminado ka, may sinakop kang parte na hindi sa'yo. Kasi sabi mo, kailangan mong sakupin yon. May Supreme Court decision tayo na sinasabing obligasyon ng nagpapatayo na alamin kung may karapatan kang sakupin yon. So since inaamin mo na nga na nag-over ka, then that means the Supreme Court says builder in bad faith ka. Pwede mong ilaban na in good faith ka kasi sinasabi mong alam niya. Now, if you are in good faith, pwede mong sabihin sa owner na gusto nyo na hubang kunin, alam nyo namang nagpatayo ako. Sige ho, alis ako dito, pero babayaran nyo ngayon to yung ginastos ko.
Pag ikaw bad faith naman at yung pag-aamin mo na may sinakop ka doon na hindi parte sa'yo, pwede ka ngayon pilitin ng owner na, oy, umalis ka at ikaw ngayon ang magbayad ng pagkakaabala mo sa akin. The judge will now base it on the facts. Gusto ko lang po i-clarify dun. Nung nag-usap kami sa phone, during construction po yun, pinakita ko sa kanya on video. Pero ginagawa na. Opo, ginagawa na po. Ongoing na po. But yun nga yung point. Under the law, bad faith ka na. By the way, nung nakuha nyo yung property nyo, mag-asawa na kayo? Oo. Nabili nyo po? Opo. Pero hindi nyo binigyan ng share yung mga anak nyo? Wala. Oo. So that's another legal issue, ha? Kasi may mana ang mga anak Buhay pa po yung tatay ko. na may-ari nung Yes po. hiwalay lang sila. Opo. Nag-uusap po kami ng tatay ko. Oh, Kaya ano sabi sabi ng ng tatay tatay ko mo? sa akin, huwag kang umalis kasi may karapatan ka, anak kita. Bibigyan niya daw ako ng kasulatan na pwede daw po ako doon mag-stay. Hindi siya alis. Kung napapaayos ng sitwasyon ko sa kanila, napapasama pa ako, bumalik na yung sakit ko sa puso dahil sa kanila. Inaaras ako ng asawa niya. Hiwalay na kayo nung tatay niya. Pero property nyo pong dalawa yun. Property naming dalawa yan. Conjugal. Kasal akong legal sa kanya. The conclusion depends on the premise. The application of the law depends on the facts. So yung inumpisahan kasi natin facts sa kwento is lupa nyo yon. Lumalabas ngayon, lupa mo at ng asawa mo. Oo. So kung lupa mo yon at asawa mo, iba din ang magiging conclusion. Wala nga, Senator, ng ganitong ginawa nila Bumabalik mo sakit ko. Kasi may gabi hindi ako nakakatulog. Bakit ginawa nila sa akin to? Bakit buong pamilya niya pinagkaisahan ako mula sa iya niya, sa asawa niya? Can I borrow a chair? Papa, ang price ko nung nagkanya-kanya na kayo ng buhay. Konting respeto kung saan kayo nagmula. Tumabi ka nga dito, Jim. Nandun yung hindi pagkakaintindihan, but ano yung isang maliit na bagay na pwede niyang gawin na ipakita lang niya sa'yo, may respeto pa rin naman kahit na hindi kayo nagkakasundo. Hindi ko naaasahan ang respeto na galing sa kanila. Kukuha din tayo ng professional na counselor na hihimayin yung problema. Masalimuot yung batas sa case nyo, but sasabihin ko naman sa'yo, Jean, it's not worth naman yung life ng nanay mo. So makakatulong naman kami financially maayos. We will work with Jean financially kung paano. But Nay, okay ba sa iyo yun? Di man natin na-solve point by point yung legal. Gawin muna natin zone of peace ang bahay mo. Mag-assign ako isang abogado para hindi kayo magsagutan. Ayoko nang may kapitbahay na anak. Linggo, buwan lang pinag-uusapan natin, Nay. Ha? Ha? Thank you. Palagay ko magandang umpisa yung transition lamang, nanay. Dahil nag-agree naman po kayo na hindi naman kinakailangan bukas. Willing naman si Jean kailangan lang ng oras. Isang problema na may kinalaman na naman po sa anak na ang kanyang reklamo ay inabando na naman siya ng kanyang ina. Ano ba ang kanyang karapatan sa batas? Yan po ang ihihingi ni Jason ng Payong Kapatid sa pagbabalik po ng Cayetano in Action with BA. Matapos mamagitan ng Cayetano in Action with Boy Abunda sa mag-inang Jean at Ofelia, isang mapayapang kasunduan ang pinirmahan nila sa harap ng lupong tagapamayapa ng kanilang barangay. Napagkasunduan nilang manatili na lamang sina Jean at mga anak nito sa bahay ni Ofelia hanggang July 2024 para tapusin ang school year ng mga bata. Nagkasundo rin sila sa mga kondisyon ni Ofelia tungkol sa mga patakaran sa pagtanggap ng bisita at curfew sa bahay habang ang pamilya ni Jean ay nakatira pa kina Ofelia. Mga Mars, retroactive ba ang kaso ng abandonment? Retroactive. Ibig sabihin, pwede mo pang sabihin na abandon kahit Yes. of legal age na. Yes. At abandonment, meaning pagpapabaya o pag-iwan ng mga magulang sa mga anak? Yun na nga. Exactly. Yan ang ihihingin pa yung kapatid sa atin today. 37 years old na siya at never siyang nakaranas ng pag-aaruga mula sa mga magulang niya. Ang tatay niya, patay na. Ang nanay niya, iniwan siya, hindi na siya binalikan. Oo, si Jason yan Balita ako, lumaki yan sa mga mapanakit at yuhin at tiyahin. Pero ito 37 years old na siya. Ngayon? Hindi niya pa ba nakikita o napapatawad yung nanay niya? Hindi pa ba siya nakaka-move on?
Nagkita na nga sila. Nakita naman pala eh. Nalaman niya na diborsyado na sa dating kinakasama na German. Yung dating asawa, German. Ngayon, ang napangasawa niya, Pinoy. Ngayon? Hindi pa siya naka-move on kasi naman. Bakit? Kung itrato siya, para bang pinagtataguan siya, tsaka parang di siya anak. Ay, grabe naman. Ang tanong nga, may ano pa ba siya? May habol pa ba siya sa pang-iiwan sa kanya nung bata siya? Hindi naman na minor si Jason. Tama. Di not so minor problem after all. Yes. Right, Tito Boy? Tito Boy! Mas lalo akong nalilito sa inyo. Para humingi po ng payong kapatid, narito po si Jason. Jason, Ate Pia, Kuya Alan, ano ang iyong kwento? Una po sa lahat, Kuya Alan, Ate Pia, Tito Boy, Happy New Year po. Happy New Year. Ako po kasi, ulila ako. 1 taon pa lang ako nang iniwan ako ng mga magulang ko. Ang papa ko po, baril, namatay. Yung nanay ko naman po, ang sabi ng mga iniwanan po sa akin na nagpunta pong Germany. Nagkita po kami nung 2021. Pero parang baliwala sa kanya eh. Pinapahalagaan niya yung pamilya nung nung kinakasama niya ngayon. Yung mga apo niya, baliwala sa kanya. Wala sa kanyang halaga. Sabi niya na uuwi siya. Yung mga pa nagsundo sa kanya, ibang pamilya. Imbis na ako kasi inaasahan ko sana na yung unang pagkikita namin sa makita ko siya. Hindi niya binigay sa akin yun. Grabe yung paghihirap ko sa buhay. Hindi ako nakapag-aral. Nag-uuling ako sa bundok para lang mabuhay. Jason, 2021 unang nagkita kayo ng nanay mo. Pero bago yan, nung ikay lumalaki sa Camarines Norte, kumusta yung buhay mo? Trinato ka ba ng mabuti ng iyong mga tiyahin, kung saan ka iniwan, ng iyong mga pinsan? Kumusta ang buhay? Mahirap po kasi iba po talaga yung hindi mo. Sinasaktan ka, binubugbog ka? Minsan-minsan po. So, you started to get in touch with your mother. Paano kayo unang nagkaroon ng contact? Doon sa Facebook po. 2021 na kayo nagkaroon ng contact? Opo. Hanggat siya'y umuwi dito? Opo. Nagkaroon ng asawa ang nanay mo sa Germany, si Huger. Opo. Tama? Opo. Okay. Tapos nung nagkita kayo, ito yung tampo mo. Anong nangyari? Nung sabi niya, uuwi siya. Ang inaasahan ko po kasi noon, yung pamilya ko yung susundo sa kanya kasi wala naman po akong alam na may lalaki siya dito eh. Pero nung nag-uusap kayo sa Facebook, maayos naman? Maayos naman po. Nagpaliwanag ba siya kung bakit ka iniwan nung 1-year-old ka? Katuwiran niya po sa akin noon, bata pa daw siya. Tapos, parehas daw kami ng lumaki siyang walang mga magulang. Eh, sabi ko, bakit kailangan mo iparana sa akin? At ang sabi niya ay? Sabi niya, bata pa daw siya noon. Yan ang niya sa akin. So nag-usap kayo at nagtapos kayo ng pag-uusap sa Facebook na maayos? Opo. Nagkaintindihan ba kayo na, Ma, pwede ba ako ang sumundo sa iyo sa airport? Di po, sabi niya sa akin, surprise niya daw ako. Okay. Sabi ko, 3 araw na, wala pa din naghahanap na po ako. Kasi sabi ko na makita ko siya eh. Pero Jason, dinalaw ka, di ba? Dinalaw po ako. Anong nangyari nung pagdalaw? Pumunta po siya doon sa bahay, wala pang 1 oras. Nag-iwan siya ng 7,000. Yakap ako, umalis na. At hindi na kayo muli nagkita? Wala na po. Ano itong sinasabi mong lalaki? Sino ito? Taga Makati po. Wala na sila nung German? Wala na po. Yung bagong kinakasama ng mami mo ay nandito sa Pilipinas? Opo, uwi niya. Ang mami mo ba ay andito ngayon sa Pilipinas? Naandito po. Okay. Nagtatampo ka dahil parang mas pinahahalagahan ng mami mo yung kanyang boyfriend ngayon? Opo, saka po yung niya. Tapos nagpo-post pa sila sa Facebook kasama yung mga apo ng lalaki. Hindi niya man lang bigyan ng panahon yung kami. Pero mahal mo ang nanay mo? Hindi ko po na alam ngayon eh. Dati mahal ko siya eh. Buong buhay ko hinanap ko siya eh. Tapos ito lang isusukli niya sa akin. Ang hirap. Jason, may mga tanong ako. Pero bago ko itanong para sa purpose ng advice tsaka legal, kung pagbibigyan mo ako, hindi ako aksidente sa mundong ito. Pwede mo sabihin yan, hindi ako aksidente sa mundong ito. Hindi ako aksidente sa mundong ito. May purpose si Lord sa buhay ko. May purpose si Lord sa buhay ko. Wala pong nabubuhay na tao na tingin niyang kompleto siya. So I just want you to note, unang-una Jason, hindi ka nag-iisa. Number 2, ang foundation mo nung healing is believing may purpose sa iyo ang Panginoon. So, let me go to the questions. Pamilya at may anak ka na. Meron po.
Oo. Ilan ang anak mo? 3 po. Kamusta ang relationship mo? Sinisigurado ko pong maayos sila lahat. Yung na-experience mo sa nanay mo at yung kwento nung nanay mo na na-experience niya na wala siyang magulang, yung ba parati na sa isip mo kaya doble ang pagmamahal mo sa mga anak mo? Opo. It might sound cruel, but hindi kaya isang dahilan kung bakit ka magaling na tatay kasi naranasan mo na ikaw ay naiwanan. Sinasabi ng Diyos, hindi siya ang gumawa nun, pero pinayagan na daanan mo yon. I want to start there. Use that experience to be the best father you can sa iyong mga anak. So, the next question I want to ask you, anong gusto mo ngayon mangyari sa legal? Ayaw niya talaga magpakananay sa akin, magpakalula sa mga apo niya. May habol pa po ba ako? Pwede ko ba siyang kasuhan dahil dun sa pag-a-abandon niya sa akin? Sa Revised Penal Code, meron po tayo dyan tungkol sa pag-abandon at criminal case yon. So, kahit hindi mo intent mapahamak yung bata, the mere fact na inabandon mo, the possibility na mapapahamak yan. But in your case, na iniwan ka sa side ng papa mo, no? So, kung yung isang nanay o isang tatay, for whatever reason, no? Iniwan niya sa lola, sa best friend, sa ganyan, is that yung criminal case contemplated sa Revised Penal Code, no? So unless we can find a case that says in there, para bang feeling namin it's not the contemplation ng law na criminal case ng abandonment. Ngayon, meron na tayong child abuse law. Ang problema, many will say it will fall under that law, 7610. Pero wala pa nun eh. So dun sa PD 603, if you deprive a child of care, love, etc., meron din criminal liability yon, no? But having said that, dun pa rin papasok na kung didepensahan man niya, yung sasabihin niya ng, bata din kasi ako eh, hindi ko rin maibibigay sa kanya yon. Mas maibibigay kasi yon nung kapatid nung asawa ko. Kaya ako iniwan doon. Kasi kung civil case ang pag-uusapan, mas madali yung yung patutunayan mo. Pero sa criminal case kasi, beyond reasonable doubt. At yung pinaparusahan doon, yung criminal act. So, having said that, sa akin kasi, Jonathan, kung hindi mo mamasamain, ha, assuming, for the sake of argument lang, sa palengke ka iniwan. And assuming for the sake of argument, pwede mo siyang kasuhan ng abandonment. Anong mapapala nun? Kasi kung makukulong nanay mo, hindi ka pa rin maasikaso, hindi pa rin niya makikilala yung mga apo mo, yung mga anak mo, pag lumalaki, tatanungin ka, Jonathan, ba't mo pinakulong sarili mong nanay? So, I just want you to know, Jason, hindi namin minamaliit yung pain na nandun. Pero alam mo, every minute you spend on that pain is a minute na natatanggal mo sa mga anak mo. Well, Jason, sa legal muna, medyo nagkaiba tayo ng konti, Al, dun sa pwede pa bang ihabol yon dun sa isang batas na child abuse, yung RA 7610. Ano lang naman to ito yung tinatawag na it's not substantive, yung hindi ko pag-agree sa kanya. Kasi ang RA 7610, para rin sa mga nakikinig sa atin, ito yung batas na child abuse, pinasayan 1992. Kinocompute ko kung ilang taong ka na nung 1992. So mukhang 6 years old, kaya nung 1992, 1986 ka ba? Opo, 1986. Oh, di 6 years old ka. So, kaya sabi ni Alan, hindi yan pwede sa'yo. Kaya ang binanggit niya is yung Revised Penal Code, no? Yung krimen, yung inano niyang pwede ka dun na mag-file ng kaso. Kasi, di bali nung pinanganak ka, nung iniwan ka ng nanay mo, yung time na iniwan ka ng nanay mo, 1-year-old ka, 2 years old ka, 1987, 1988, wala pa kasi yung batas na yon. Kaya sabi niya, nung ginawa yung batas, hindi man pwedeng, lahat ng nagkasala noon, di ba? Kasi bawal yon. Para natin ginawang kasalanan yung hindi pa kasalanan noon. Pero may theory din kami ng mga abogado ko na kaya lang, nung naging 7 years old ka na, 8 years old, 9 years old, batas na yon. So sa bawat taon na hindi ka pa rin niya inalagaan, pwede din ilaban ng abogado mo na during those years, batas na yon, bago. So hindi mo siya pwedeng parusahan dun sa time na inabandon ka dahil wala pa yung batas. Pero nung naging batas na yon, moving forward, pwede rin naman ilaban. Hindi rin ako sure kung ilalaban, baka possible. Hindi tayo sure dun para clear, hindi tayo sure dun. Pero sang-ayon ako kay Alan. Meron naman abogado na i-allege yun, yung fiscal ang magde-decide. Oo. Kasi criminal case eh. In a sense, theory yung sa amin, pero meron magde-decide yan. Pero ngayon, doon ako sa tingin ko mas importante, no? Ang naging life calling ko is tulungan din ang mga batang nangangailangan. Ang bigat ng puso ko na marinig ang kwento mo. And
sobrang hanga ko sa'yo na ang lakas ng loob mong ikwento yan kasi hindi lang ikaw nga ang sabi ni Alan, hindi lang ikaw ang nagkaroon ng nanay na hindi nagmahal sa anak o hindi nagpakita ng pagmamahal. Itong pagpunta mo dito na shinare mo yung emotions mo, ang dami sigurong na-touch na pareho kayo. Kaya nga yung unang sinabi ni Alan, di ka nag-iisa. Di natin alam kung bakit nagawa ng nanay mo yun. Pero you deserve the love of your mother. You deserve it, no question. Pero hanggat inaantay mo yon, agree din ako kay Alan na ibuhos mo yung attention mo sa lahat ng taong nakapaligid sa'yo. Kaya ako din, tanong ko yun, may anak ka? Meron. Mabuti kang tatay, sabi mo, sa tingin mo naman, di ba? Ano bang maisusuporta namin sa'yo para lalo kang maging mabuting tatay, para yung mga anak mo, never nila maranasan yan. We want you to be a good father. Opo. God bless you. Kaya Alan, Ate Pia, Tito Boy, salamat po. Maraming salamat po sa payo. Salamat. Salamat po. Sa ating pagbabalik, sabi nga ni Jason, salamat. Isalamat uli. Ang ating pasasalamatan ay isang napakabuting tao na ang misyon sa buhay ay ipaalala ho sa atin na may pag-asa. Yan po ang magaganap. Kasama ho natin si Miss Nanette Medvedko sa pagbabalik po ng... Manikong bagong taon ang sumalubong sa tahanan ni na Jason dahil sa hatid na regalo ng Cayetano in Action para sa kanyang pamilya. Tinupad ni na Kuya Alan, Ate Pia at Tito Boy ang wishlist ng mga bata tulad ng mga damit, bags at sapatos na magagamit din nila sa kanilang pag-aaral. Para naman kay Jason at sa kanyang asawa, isang food cart na maaari nilang simulan at palaguin para sa ekstrang kita habang siya ay nagtatrabaho sa construction. Isang mas masayang tahanan ang uuwian ni na Jason at hangad natin ang isang mapayapa at pinagpalang bagong taon sa kanya at kanyang pamilya. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC Taguig. Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668. Para sa akin, ang hope ay parang isang dasal. Hinihiling mo na magkaroon ng magandang kinabukasan para sa ating lahat. Sinong mag-aakala na ang simpleng bote ng tubig ay makakatulong at makakapagbigay ng pag-asa sa libu-libo nating mga kababayan? Ating alamin ang kwento ng Hope Organization. Ang tulong na naipaabot ng Hope Foundation sa paaralan ng Pasong Bangkal ay masasabi kong lubhang napakamahalaga. Dahil hindi namin ine-expect na dito sa liblib na lugar namin ay may Hope Foundation na tutulong dito sa lugar. Kaya ito ay isang malaking pagkakataon para kami ay mabigyan nila ng classroom. Ang tulong na binigay nila sa amin na aming tatamasahin ay habang buhay na tatanawin namin utang na loob dahil ito ay para sa mga kabataan ng Pasong Bangkal. Malaki po ang impact sa pagbibigay ng tulong ng Hope Foundation po sa amin po ng aking mga mag-aaral. Kung dati po ay tuwing umuulan o malakas ang ulan, tumutulo po from the roof po. Ngayon po, hindi na po namin naranasan yon. Yung mga bintana po namin, natutuwa po sila dahil bago na po siya, hindi na po mahirap isara. Ipinagpapasalamat ko po kay Nanette Medvedko ang pagkakalaob niya ng classroom sa Pasong Bangkal Elementary School. Muli, maraming salamat po. So Hope is an organization that wants to impact Filipinos. So we actually have projects in 3 areas. We do livelihood, environment, and education. Hope was founded by Nanette Medvedko about 11 years ago. I think that Nanette wanted to showcase that change is possible, and she wanted to build kind of
I would say, kind of a movement of where there's an option to choose brands that do good. She started off with the product Hope in a Bottle. And that meant that every Filipino could choose to buy this water, and that would translate into classrooms. So by buying Hope in a Bottle or Hope in a Box and choosing that, what happens is the end result is exactly what's behind me. It's these classrooms. These classrooms we built all over the Philippines. And so as an organization, we donate 100% of our profits into building these classrooms. So currently we have finished 126 classrooms. We have 6 ongoing builds. And so we chose education as one of the main beneficiaries, and especially it's the first place where we had an intervention because we think education is fundamental to everything. Education is the building block to create change for children, for the next generation. And so we wanted to support that in a big way. And we also saw the need for classrooms nationwide. There are thousands and thousands of schools that are currently being taught under trees or in makeshift classrooms. And so we wanted to support having the structures. Especially for us, these structures go beyond education. These structures are used when there is an earthquake, when there's a typhoon, for medical brigades. And schools are always a pillar for community. So in this way, we feel like we support education and beyond. Kasama ho namin ngayon ang aming kaibigan, Nanette Ledvet Po. Nanette, welcome to the program. Thank you for having me. It seems like a reunion. I just saw you recently on your birthday, but oh my goodness, I remember when I would come to their house because their dad would invite me, and it seems like everyone was so much younger back then. It's so good to see everyone. So good to see you. Actually, 1 month ka na namin niisip kasi nga, di ba, December 12 was my dad's birthday. And when Kuya Boy put this concept together, he was thinking parang, what's Compañero y Compañero, but 20 years later. And he was reviewing everything. And then he was telling us about your project, yung Hope. So finally, after a few weeks of thinking about you're here, we would like to say thank you for all you're doing. And of course, for that special time that you had with Compañero y Compañera. Oh, of course. No, thank you so much for having me. I'm so honored to be here. Well, ako naman, also a walk down memory lane. Of course, through Dad, no? That's when we first became friends. And I even remember you were there by his last few days. I know. Don't make me cry. Okay. Today, we'd really like to say thank you to you, not on a personal level of what you've done for the family, but really what you're doing for the country, for how you're giving hope. And hopefully, we can partner a little bit by sometimes giving a little bit then to all that you're doing. Okay. I very much appreciate that you are recognizing the work that we do. But can I just say honestly, it's not me. Yeah. You hear the principal saying thank you to me, and that's why I don't attend classroom openings because ayoko sa akin sila magpasalamat dahil hindi naman ako nagbigay sa kanila ng classroom. Kayo ang nagbigay. Every time Pia sells a bottle of water to a customer, or every time you buy a bottle in 7-Eleven, whatever, kung saan man, kayo ang nagbigay, hindi ako. So, dapat hindi ako yung pasalamatan nila, di ba? My role is... But ikaw yung symbol. Ako lang yung nagka-idea. Nagka-idea, but that's where it starts. That's so important. But I still feel that at the end of the day, hope is a public trust. When you guys decide to buy a bottle of water, we owe it to you to make sure that the money goes to the right place. So at the end of the day, public trust lang po kami. Hindi ako yung nagbigay. So even though I appreciate the thanks, it really is all of you, millions of Filipinos who delivered a classroom in Mindanao, in someplace in the Visayas, or in Bulacan, or where you just saw the other day. Kayo po ang gumawa niyan, hindi ako. I want to say something.
I want to thank you so much. The organization, I know I'm here alone, but I can speak for everybody at Hope, including our Hope Heroes. Thank you so much for supporting. Our product is actually not water. Our product is the idea of hope. We all have the power to do something kahit konti lang. Thank you, Nanette. Thank you for your time. And thank you for all that you do. Thank you. So, symbolic lang to, Nanette, of a small contribution. And yun nga, let your people in charge know that wherever we can help, and alam mo naman, heart ni Kuya Boy is in those, yung poorest provinces na bakit every year poorest pa rin. So if you do some projects there, please count us in. Yes, thank you so much. Thank you. Your final message, Nanette. Oh my goodness, thank you so much. You are so blessed to have a gathering of, I mean, when I talk about Pia and Alan, Peter, and Boy, selfless public servants. You're so blessed to be in their company. I wish this show amazing success. May you bring hope to everyone in the country and have a blessed 2024, everyone. Wow. Maraming salamat. Mabuhay ang hope. Mabuhay kayong lahat na bumubuo ng hope. At sa ating pagbabalik ay ito ang hope. Dahil ilan sa inyo ang mananalo sa Alan Pia Picks. Ang maglalaro po ngayon ay ang ating production staff. May mga mag-uwi ng 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 pesos. At lahat ng yan ay magaganap po sa pagbabalik ng... Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action with B.A. Alan Pia Pic. Ang pagkakaiba ho nito, ang maglalaro po ngayong gabi ay ang ating production staff. Lahat ng nandito sa iba't ibang tables. Everybody stand. You know the rules. In 3, 2, 1, go! Okay, sino ang unang maglalaro dito? Okay? Okay. In 3, 2, 1, go! Meron kang 2,000 pesos. Consolation prize. Che, dito ka muna. Dito muna si Che. Mamaya makakalaro mo sa Ate Pia. Kayong dalawa dito. Okay, in 3, 2, 1, go! Ganito na lang. Kung mananalo kayo ng 10K, i-donate nyo. Pagka-donate nyo, kami naman, bigyan namin kayo ng iPad. Kailangan manalo, ah. Kailangan manalo. Okay, Ate Pia, please. Okay, in 3, 2, 1, go! Congratulations, Che! So, ibig sabihin, i-donate. I-donate ko. Thank you very much. Thank you, Tito Boy. Thank you, Kuya Alan, Ate Pia. Happy New Year po sa ating May shopping date tayo para sa iPad. Wow! Ayan. Oh, dito naman tayo. Oh. Oh, ano ang nararamdaman mo, Apos? Nakabahan ako. Pero alam ko mananalo ko. 1, 2, 3, go! Hindi man lahat nanalo ng 10,000 pero bawat isa may regalo. Ayun! Mula sa 7, peanut butter roll. Ayan. Maraming salamat. Umpisa pa lamang ng taon, medyo roller coaster ride itong ating initial show. Happy New Year talaga sa inyong lahat. Ang iniisip ko, ano yung take away. Pero feeling ko, ang iniisip nila, ano yung take home. So,
si Amboy, iroroleta niya. Kung anong lalabas, yan ang New Year's bonus nung lahat. Tanungin mo. Okay. Ready? Oh, ganun din. Ganun din. Pagka umabot ka ng eksaktong linya, 10 million. 3,000, 5,000, 2,000. Okay. Erwin, ready? In 3, 2, 1, go! Walang camera trick yan. Talagang linya. Yung designer. Sabihin mo na. Magpasalamat ka. At sa gumawa ng outfit natin. No, pero biro, starting out the year with gratitude, unang-una sa Panginoon Diyos, and in behalf of Ate Pia, Kuya Boy, we're so happy na nakuha nyo. Maraming salamat. Thank you very much. It's time to say goodbye again. Yeah. Palakpakan natin ang ating... Thank you very much. So, it's a new year, and we've been sharing our legal knowledge, and I seriously hope na nabawasan yung naape. And so that is my fervent New Year's wish nga na okay magpapape, alamin yung batas, at nandito lang kami para tumulong. Narinig nyo kanina si Nanay. Di daw niya naranasan yung salitang salamat, di daw niya naranasan yung nagmano sa kanya, na humalik sa kanya, nag-thank you, respeto. Let's start the year right, di ba? Sabi sa Bible, honor your mother and father, love others as we love ourselves. So, first opportunity you have, a hug, a kiss, a thank you, a flying kiss, because as we dedicate this year to the Lord, let's start it right, no? So, kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Happy New Year po sa inyo. Doon lagi tayo sa tama dahil sa batas, sabi nga natin, wala tayong kawala. Maraming salamat. Kita-kita tayo muli sa susunod na linggo, dito lamang sa